second coming. Kami ni Pastor J, ano sinasabi natin? Alin ang mahalaga? Aantayin mo darating ang Panginoon o yung tatanggapin mo na si Kristo ay nasa iyo na? Nung siya'y nagpahayag, nung siya'y nagpakita na, nung siya'y sinasabi na ang Espiritu ng Diyos na sa atin. Alin ang mahalaga? Ang dami ng mga nagtuturo ng end times na natigok, na namatay, hindi nila naabutan ang second coming. Pero mapalad ang tao na bago mamatay, alam niya, siya'y nasa Panginoon, ang Panginoon ay nasa kanyang buhay. Alam niya na lumalakad siya nakaayon sa Panginoon. Hindi siya perfect. Si Kristo ang perfect sa buhay niya dahil nagkakamali pa rin siya. Pero nakakatayo siya ulit. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. At sabi nga sa 1 John, hindi nagkakasala ang sino man born again or born from above. Ano ang hindi nagkakasala? Yung Espiritu mo na nasa ating Panginoon. Yung tubig na ininom natin na kasama natin ng Diyos na siya'y nabubuhay sa atin. Yan ang pinakamahalaga. Ang Panginoon, ang Diyos, hindi po yan, nung siya'y dumating dito, hindi naman niya sinasabi na, maski sa kapanuhan na, ikaw nagkakasala, huwag kang gamanan, hindi tama yan, hindi ganun eh. Iko-condemn, kasalanan mo, hindi ganun ang Panginoon. Yung sinasabi natin, and the Spirit condemns the world, pero ang believer hindi niya kinokondemn. Ang Panginoon ay kinokonvict niya para makita ang Panginoon. Hindi kinokonvict para sa kasalanan. Kaya nga sabi, anyone who is in Christ, there is no condemnation. So tandaan po natin, yung fullness ng Panginoon, totoo ng buhay, buo na po yan. Kaya mapalad ang sinuman na nananampalataya sa ating Panginoon. Siya yung Messiah, the Anointed One. Kaya pag binanggit ng Lord Jesus Christ, yung Lord, yung Anointed One, na inaantay pa nila Lord, na maghahari, the Anointed One. Ang Christ pala, ang the Anointed, na ibig sabihin. Lord, siya'y napapakit Panginoon sa buhay po natin. At ang Jesus means God who saved. Siya yung Savior. Siya yung Emmanuel. Emmanuel, hindi talaga pangalan ng Panginoon, kundi description ng Diyos that God is with us. And this is our Lord Jesus Christ. So, last time na. Sa 19, nandito yun kasi last part na yun. Ayun, for it pleases the Father that in Him all the fullness should dwell. Ito pa yun. Ito yung binanggit kanina. Si Jesus, 100% tao, nagkatawan tao, at 100% siya'y Diyos. Nung siya'y nagkatawan tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kaya yung mga debate, di ba, nagkatawan tao siya, di hindi siya Diyos. Ganon. No? Ang ibang relihiyon, kakalabanin tayo, kung kailan siya naging binabanggit na siya yung tao, sasabihin nila, kita mo, tao siya, hindi Diyos. Kung kailan na ipinapakita ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, sasabihin nila, siya'y Diyos, hindi siya tao. Sa ang Panginoon ay fullness. Pag sinabing fullness, andun ang kapuspusan ng Diyos na pagka-Diyos. So, dito talaga pong walang masasabi ang kalaban na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay Diyos at siya'y nananahan sa atin. Sa verse 20, ano po sabi? Ito na, babanggit na naman po dito ang blood, ang dugo, babanggit na naman dito ang cross. Ang sabi po dito, and by Him reconcile all things to Himself. Nag-reconcile na, pinagkasundo lahat. Lahat sa Kanya. Napaka-makapangyarihan po ito. Pag nalaman po ng iba, ng ibang religion, wala po silang ibang masasabi kung hindi si Kristo lamang ang sentro sa buhay. Whether things on earth, lahat ng bagay saan? Ang sabi, sa langit at dito sa lupa. Ganong katindi ang Kristo na sa inyo. Having made peace, binigyan na ng kapayapaan. Absent si Irene, Yung Irene dito, peace, binigyan siya ng kapayapaan tayo. Ba't kailangan magkaroon ng peace? Sapagkat nga, dahil sa kasalanan,
Dahil sa lumang tipan na ang kasalanan ng tao, nakita na, hayag na, nasalamin na nila, hindi pa rin nila hinahanap ang ating Panginoon. So, dumating na nga ang Panginoon, ano yun? The blood. Bakit na naman ang the blood? Sapagkat kailangan magbago yung old covenant. Pag ginagawa po nila ang tipan, nandun po yung dugo ng mga hayop, yun ang nagiging selyo sa tipan. So, lumang tipan, dumating dugong tipan ng ating Panginoon, sa kanyang dugo ngayon, nagiging selyo. Kaya yung blood dito ay tungkol sa lumang sistema, the temple system, tungkol sa law, tungkol sa gawa ng tao. Ang bagong tipan, tungkol sa Panginoon, tungkol sa grace, tungkol sa gawa ng Panginoon, hindi sa atin, tungkol sa kapatawaran, na hindi, wala tayong nagawa, kundi ang Panginoon. Yun po yun ang the blood. Kasi noon, ang turo namin sa the blood, laban sa demonyo, laban sa kunano, by the blood of Jesus. Maganda nga po yun, walang problema. Pero naunawaan po ba natin talaga ano talaga ang ibig sabihin? Pag sinabi mong the blood, pag sinabi mong binago ka by the blood of the new covenant, di ba, breaking of the blood, this is the blood of my new covenant, bagong tipan, Panginoon na nagtipan sa iyo. Pag yan ang naisip mo, yung banal na dugo ng Panginoon, alam mo na ina-address ng Panginoon mismong ugat ng kasalanan. Ang ugat ng kasalanan po dito ay yung mga nuno po natin na namumuhay wala ang Diyos, na namumuhay ayon sa law, na sila ang humingi sa Panginoon. Kasi naalala natin, sinabi ko noon nakipag-usap ang Panginoong Diyos kay Moses. Ang sabi niya kay Panginoon, sasabihin mo sa mga tao na ako ay bababa. Dumating si Moses, binuntahan niya mga tao, sinabi niya, sabi ng Diyos, bababa siya, kayo'y maghanda kayo, maglinis kayo, ang daming pinagawa. Tapos, nung bumaba ang Panginoon, alam niyo, hindi naman sinasabi paano. Baba ang Panginoon, kulog, kidlat, thunder. Talagang nagtatremble ang nag-earthquake talaga yung bundok. So natakot sila lahat. Pati si Moses, sabi niya sa Hebrew 12, natakot ako, natremble ako, nanginig ako hanggang sa takot, ang sabi ni Moses. So ang mga tao natakot. Dahil sinabi ng Panginoon, maglagay tayo ng harang. Huwag kayong lumampas dyan dahil banal ang lugar na yan. Ang mga tao natakot. Pero si Moses, si Aaron, ano sabi na, bumaba si Moses sa mga tao. O ito ang sinabi ng Panginoon. Alam nyo ano sabi ng mga tao? Ito ang pinaka-ugat ng kasalanan ng mga tao. Ang sabi nila, Moses, sabihin mo sa lahat ng sasabihin niya, gagawin namin. Yun ang arogante, sinasabi. Bakit? Ipinakita na ang Panginoon ang biyaya nung sila'y nasa ilang. Ipinakita na siya ang nagliligtas, siya nagbibigay ng pagkain, yung mga pugo. Siya ay tinatabing siya sa mainit na nandun ang clouds. No? Siya, ang tubig ay pag kailangan nila na ibigay, yung mga mana, bumaba, yung pugo, nakakakain sila. Biyaya. Pero pagdating doon sa abay, parang hindi nila kailangan. Ang sabi po dito sa grammar ng Hebreo, nung sinabi nila, lahat ng sasabihin ng Diyos, gagawin namin. Pero takot sila, narinig nila ang lightning and thunder, takot sila, arrogante. Hindi sila totoo doon sa sinasabi ng Panginoon. Nandun sila nakapokus sa sarili nila. Yan ang by works na naman. Nag-focus sa sarili nila. Kaya anong sabi? Ibinigay ng Panginoon sa kanila ang commandment para makita nila ang kasalanan nila, ang ugat ng kasalanan sa panahon, lalo na sa panahon natin. Sa panahon noon meron na bang meron ba mga rapist, magnanakaw na katulad na nangyayari sa magkaiba ang kasalanan. Yun ang ugat ng kasalanan sa pamamagitan ng tao na meron silang pride, no? Katulad nun sa Babylonian, at napakahalaga na makita nila. Ibinigay sa kanilang Panginoon. Ano nga unang utos? Thou shall adore me and love me above all things. Mahalin mo ang Diyos at wala nang iba. Kaya nga sinasabi natin, mainit pa yung Ten Commandments, gumawa na sila ng idol, gumawa na sila ng guya, sumamba sila. Tapos pagmamalaki nila, Ten Commandments, hindi nga obra. Dumating ang Panginoon, ginawa niyang dalawa. Love the Lord and love your neighbor. Mahalin. So, the blood of the cross, ipinapakita natin ang cross. Anong nagawa na ng Panginoon ang cross? Natapos na.
lahat ng sa Old Covenant. Kay Kristo na tayo sumusunod sa krus. Ang krus naman niyaan ay simbolo kung ano ginawa niya. Dahil diyan, ginawa siyang kriminal, pinatay na, napako sa krus ang kasalanan nga natin. Pero anong pinakamahalaga? Buhay tayo sa finish work, sa natapos. Ang lahat na ginawa ng Panginoon under the Old Covenant dahil buhay siya nandun. Nung siya'y namatay, lahat ng resulta ng ginawa ng Panginoon sa kaligtasan, ugat at nailigtas sa kasalanan, yun ang sa atin. Kaya hawak po natin ang Panginoon, ang New Covenant, ang biyaya ng Panginoon. Alam natin, wala tayong magawa kundi sumunod lang. Alam natin, ginawa na ng ating Panginoon. Hindi ka na kailangan magpenitensya. Hindi ka na kailangan gumawa kung ano-ano pa man by works. It is all by faith and under grace of God. Jesus then is the center of everything. Our Lord. Sa Hebrew, maliwanag na maliwanag. Siya yung hinirang po sa atin. Siya ang high priest. Siya ang new covenant and better covenant. Old covenant is just the shadow of the things to come. The law is just shadow. And it is Jesus Christ. Saan si Jesus? Nasa inyo. Lumakad tayo na tangay, nabubuhay natin, 70% ang Espiritu ng Diyos dapat raw. Pero totoo, kailangan lahat. Because we are one body. Mahalin natin ang kapwa. Lalong-lalo na sila iba ang pananampalataya. Iwas po tayo na masakta ng kalooban sa halip. Ibigay natin ang katotohanan. Si Kristo ang sentro ng buhay natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganda ng background. Aantokin ako niyang pastor. Magandang background pang reel yan. Live pa ba? So, tayo po'y dumako sa pagbibigay. Again, we only teach offerings or giving. Naliwanagan na po. God loves a cheerful giver. Kaya tayo nagbibigay dahil blessed na tayo. Hindi tayo nagbibigay para tayo i-bless. No? Blessed na tayo, then we give to the church building. Then we give to the church functions, mga overhead. Yan po, doon po yung pumupunta. Okay? God bless you. Let us all